Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Carlos Borromeo, Obispo, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ng mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos, upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis mo, para maipamalas namin ang kanyang muka sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Tayo pong lahat. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwang ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad ninyong sanggol, sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda sa isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Franz. Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa handaan. Konting kibot may handa. Di po ba? Ngayon, ultimo yung baby shower, hindi pa ipinapanganak yung tao, ipinaghahanda na. At sa atin lang ihuyata, hindi ko alam kung sa ibang kultura, na hindi lang birthday, kasal, house blessing ang ipinaghahanda. Opo, pati burol, pati patay, may handa. Kaya nga po, naalala ko yung mga nag-i-speech kapag ka namamatayan, umiiyak talaga sila ng lumuluha, umiiyak, ngumangawa. Tapos pagdating ng ending, pagkatapos po ng libing, meron po tayong kainan. Malungkot na malungkot, pero ang ending ay parang selebrasyon pa rin, kakain pa rin tayong lahat. At ito po'y isang magandang, para sa akin, ito'y isang magandang kasanayan natin na lahat ng yugto ng buhay natin ipinagdiriwang natin sa pamamagitan ng salo-salo. Dahil kung tutusin, hindi naman po yung handa ang tinitingnan natin kundi yung pagkakataong magsama-sama, yung pagkakataon na damayan ng bawat isa, at yung pagkakataon na makapagbahagi ng kung ano mang meron tayo sa iba. Amen po ba yun? Kaya nga okay lang yan na kahit yung handa mo sa birthday, kapareho lang din ang handa mo sa parasal. Diba? Menudo at saka pansit. Okay lang yun Masaya na yun Diba? Ako nga, gusto ko pa yan kahit iinit mo pa kinabukas yung menudo at pansit, masarap pa din yan. Wala yan sa handa Yan nandun sa pagkakataon nating magsama-sama at pagkakataon nating magbahagi ng kung ano man ang meron tayo sa iba. Nakalulungkot lamang na nitong mga nakakaraang panahon, napapansin ko, nagiging exclusive na ang mga handaan. Dati, natatandaan nyo ba sa probinsya? Probinsya nga pala itong Bulacan, Diba? Natatandaan ninyo dati, kapag maghahanda tayo, bukas yan sa lahat. Diba? Yung iba nga, tutulong pang magluto Kanya-kanyang dala ng kampit, kanya-kanyang dala ng kawali. At syempre, kanya-kanya rin na dala ng supot. Dahil pag naluto, kanya-kanya na rin ang balot. Diba? Pero ang ganda, nagse-sharing yung community, nagtutulungan. Ngayon, naging komplikado na ang lahat. Siguro dahil na rin sa hirap ng buhay, kapag ngayon, limitado na lang ang imbitado. Dati lahat ng kapitbahay pwedeng makikain, di ba? Ngayon, hindi na. We have allotted 1 or 2 seats for you. RSVP. Limitado na ang bisita. Madaming ang handa, maganda nga ang handaan, konti naman ang bisita. Kasi tinitipid. Nawawala na yung diwa ng handaan na ito'y pagkakataon talaga, hindi para magpakitang gilas ng kung ano yung kaya mong ihanda Kundi pagkakataon na makapagbahagi ka kahit papano at yung iba ay maging bahagi ng pagdiriwang mo. Minamahal ko mga kapatid, itong sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na kung maghahanda tayo o kung magbabahagi tayo, kung magdiriwang tayo, gawin nating kasalo ang ibang tao, lalo na yung mga nangangailangan.
Hindi natin pipiliin kung sino ang ating tutulungan. Hindi natin pipiliin kung sino yung babahaginan natin ng pagpapala na meron tayo. Because the point of helping is not about how much do you help, but it's about the openness of your heart in helping other people. Ang halaga ng pagbibigay ay hindi nakabatay sa kung magkano yung binibigay mo o kung paano ka tumutulong, kundi kung sino yung tinutulungan mo. Kasi baka pinipili mo lang din kung sino yung nakikinabang sa mga biyayang ibinabahagi mo. Madali kasing tumulong sa mga kamag-anak, madaling tumulong dun sa mga taong gusto mo. E paano yung mga tao na minsang nasaktan ka? Paano yung mga tao na mas nangangailangan kaysa dun sa mga tao na gusto mong tulungan? Meron din ba silang puwang sa iyo? Meron din ba silang pagkakataon na makibahagi sa anumang biyaya na meron ka? Kaya ang paalala ng Panginoon sa Pariseyong ito na nagpatuloy sa kanya. Siguro napansin ng Panginoon, hirap naman din ang maging bisita ni Lord, Bisita na nga lang, nakikialam pa sa kung sino ang dapat imbitahan, no? Pero siguro kaya nasabi ni Jesus yun, napansin niya na baka may mga tao sa labas na nagugutom, silang lahat busog na, pero yung pagkain sa loob ayaw pang ipamigay sa labas. O kaya naman, baka napansin niya na kaya lang nag-iimbita itong Pariseyong ito ay hindi para magbahagi ng biyaya, kundi para magpakitang gilas lang. Na, si Jesus, sikat to. Bisita ko to. Saka ito, ay may katungkulan sa lipunan. Mayamang tao, imbitado ko to. Na ginagawang status symbol, yung pag-iimbita ng ibang tao. Nawawala na tuloy yung kahulugan ng para saan ba ang handaan. Ito'y pagbabahagi ng mga biyaya at ito'y pagkakataon upang tayo'y magkasama-sama. Ang bawat banal na misa ay isang piging at ang lahat ay inaanyayahan na dumulog dito. Hindi naman po tayo sinisino sa pintuan kung tayo ba'y may katungkulan, kung magkano bang kinikita natin buwan-buwan. Hindi naman tinatanong yan. Kahit may sakit ka o walang sakit, mayaman, mahirap, babae, lalaki, kahit na sino, tinatanggap tayo dito, sino man tayo. At yung biyaya na tinatanggap ng isa ay biyayang tinatanggap ng lahat. Amen ba yon? Kaya sana itong banal na misa ay maging magandang halimbawa para sa atin na tayo kapag naghahanda, hindi lang yung literal na handaan, kundi kapag nagbabahagi tayo ng ating sarili sa iba, sana wag din nating pinipili yung babahagi na natin. Kung pipili man tayo, sana ang piliin natin yung nangangailangan. Yung nangangailangan ng anumang biyaya na kaya nating ibahagi, yung nangangailangan ng pakikisama, nangangailangan ng kasama, yun yung mga tao na sana ay maanyayahan natin o sila yung mga tao na sana ay magkaroon ng puwang sa puso natin. Si San Carlos Borromeo na ipinagdiriwang natin sa araw nito ay isang taong mayaman. Pero pinili niya na ialay ang kanyang buhay bilang isang pari, kalaunan maging obispo, at yung impluwensya niya, ginamit niya hindi para magkamal ng yaman para sa kanyang pamilya. Bagamat maimpluwensya ang kanyang pamilya, ang Medici family ng Milan, sabi nila hanggang ngayon daw, mayaman pa rin yung pamilyang yan doon. Lahat ng kayamanan nung siya'y nabubuhay pa, pati yung minana niyang personal at yung kinikita niya sa mga ari-arian na meron siya, ito'y ipinagkakaloob niya sa mga nangangailangan. Hindi niya pinipili. At kung pumipili man siya, ang pinipili niya ay yung mas nangangailangan. Magkaroon nawa tayo ng inspirasyon mula kay San Carlos Borromeo na nung panahon ng pandemya o epidemya, nung siya'y nanunungkulan, nagmimisa siya kahit sa mga kalsada. Nagmimisa siya kahit doon sa mga may sakit, sapagkat alam niya na ang banal na misa ay dapat maging puwang para sa lahat. Hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang sa mga banal, kundi sa mga makasalanan
at maging sa lahat ng nangangailangan. Amen. San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami. Magsitayo po. Manalangin tayo sa Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana, ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo, sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng banal na misa, maaari po lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal at gayon din ang mga nais magkumpisal. Tayo po ay nakapaloob pa rin sa mga araw ng pagdarasal na nakalaan para sa pagdarasal para sa mga yumao nating mahal sa buhay at mga kaluluwa sa purgatorio. Kapayapaan kailan may igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal, sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Para sa intensyon ng Santo Papa, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na nagsiyao na at gayon din ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, sa awa ng Diyos ay mapanatag nawa sa kapayapaan, siya nawa. Sumainyo ang Panginoon At at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,